Naranasan nyo na bang mapag-isa sa isang lugar? Yung tipong ikaw lang talaga at ang mga tunog ng gabi ang iyong kasama. Marahil narinig mo na ang pangalan mo na tinatawag ng isang kapamilya o kaibigan. Normal lang yun. Pero paano kung ang tumatawag sa iyo ay hindi mo kilala? Isang boses mula sa dilim, isang boses na hindi mo alam kung saan nanggagaling. At ang mas nakakapanindig balahibo, hindi lang ang palayaw mo ang binabanggit. Paano kung alam niya ang buo mong pangalan? Ano ang gagawin mo? Sasagot ka ba? O magkukunwaring walang narinig? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay pinadala sa atin ng isa sa ating taga-subaybay na tinatago ko na lang sa pangalang Michael. Ito ang kanyang karanasan na ayon sa kanya ay hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Humanda na kayo. Ito ang kwento ni Michael. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Michael. 26 years old. Isang video editor. Work from home po ako. Kaya yung setup ko, pwedeng kahit saan. Kahit noong nagaya ang mga pinsan ko na tumira muna sa lumang bahay ng lolo namin sa probinsya. Sumama ako. Sabi ko, sige, para maiba naman ang hangin. Pagod na rin kasi ako sa ingay at gulo ng Maynila. Gusto ko ng tahimik. Gusto ko ng inspirasyon para sa mga trabaho ko. Ang bahay ni lolo ay malaki. Tipikal na lumang bahay sa probinsya. Gawa sa kahoy ang second floor. Semento ang baba. Malawak ang bakuran. Pero ang problema, napapaligiran ito ng matataas at malalaking puno ng akasya at mangga. Sa likod, may maliit pang gubat bago ang ilog. Nung unang linggo ko, Mr. John, ang saya. As in, sobrang payapa. Ang sarap ng hangin. Ang tahimik ng paligid. Ang tanging ingay lang na maririnig mo ay yung huni ng mga ibon sa umaga at yung kuliglik sa gabi. Perfect para sa trabaho. Yung mga pinsan ko sa kabilang kwarto natutulog. Ako, doon ako kumukuha ng kwarto sa may bintana na nakaharap mismo sa madilim na bakuran sa gilid. Sabi ko, para presko. Nagsimula ang lahat isang gabi ng Martes. Mga alauna ng madaling araw. Nagtatrabaho pa ako. Nagre-render ako ng video. Hinahabol ko yung deadline. Tahimik ang buong bahay. Bigla, may narinig akong parang bumubulong. Isang boses ng babae. Mahina lang. Michael. Napatigil ako. Tumingin ako sa paligid. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang. Antok na siguro ako. In-stretch ko yung leg ko. Uminom ng kape at nag-headset na lang para makapag-focus. Lumipas ang 2 gabi. Payapa ulit. Nakalimutan ko na yung nangyari. Hanggang sa dumating yung gabi ng Biyernes. This time, hindi na ako nagtatrabaho. Nakahiga na ako. Nagse-cellphone. Papatulog na. Yung mga pinsan ko, magang natulog. Kasi may lakad daw sila sa bayan. Kinabukasan, mga 11:30 PM, tahimik na tahimik. Biglang narinig ko na naman. Pero this time, Mr. John, mas malinaw. Michael, nanggagaling sa labas ng bintana ako. Napaupo ako sa kama. Yung puso ko biglang kumabog. Hindi siya boses ng pinsan ko. Hindi boses ng lola ko. Iba, malambing siya. Pero yung tipo ng lambing na nakakakilabot. Yung parang may kasamang pang-aakit.
Hindi ko ma-explain. Sumilip ako sa bintana. Madilim sa labas. Ang ilaw lang ay yung buwan. Wala akong makitang tao. Wala namang kapitbahay na sobrang lapit sa amin para marinig ko ng ganong kalinaw. "Sino yan?" sabi ko. Pero mahina lang. Siyempre, natatakot ako. Walang sumagot. Ang sumunod na narinig ko ay yung mga aso sa di kalayuan. Nagsimula silang magtahulan. Hindi yung tahol na parang may nakikitang pusa. Yung tahol na parang umiiyak. Yung parang may kinakatakutan. Nagtalokbong ako ng kumot. Pinilit kong matulog. Sabi ko, "Praning ka lang, Michael." Kinabukasan, nagkwento ko sa mga pinsan ko. Pinagtawanan lang nila ako. "Nananaginip ka lang, tol," sabi ni Ivan, yung pinsan kong lalaki. "O baka naman, may nabighani ka na agad na chicks dito. Sinundan ka hanggang bahay." Hindi ko na lang sila pinansin. Pero simula nung gabing yon, hindi na ako mapakali. At yung pinakamatinding gabi, dumating. Lunes, isang linggo na halos mula nung una ko siyang narinig. Umuulan na ng malakas nung gabing yon. Malakas ang hangin. Yung mga sanga ng puno umahampas sa bubong at bintana namin. Medyo nakakatakot na yung hangin. Nag-brown out pa. Mga 10 PM pa lang, nag-brown out na. Siyempre, sa probinsya, madalas yun. Nagsindi na lang kami ng kandila dahil wala namang magawa at walang internet. Nagkayayaan kami matulog ng maaga. Hating gabi, nagising ako. Hindi ako sigurado kung bakit. Siguro dahil sa sobrang lakas ng ulan at kulog. Nakapatay na yung kandila. Ang dilim. Ang tanging liwanag na lang ay yung paminsang-minsang kidlat na tumatagos sa bintana ko. Doon ko siya narinig ulit. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, narinig ko siya. Sobrang linaw. Para siyang nakadikit mismo sa tainga ko. "Michael." Nanigas ako sa kama. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, bumaba yung temperatura sa kwarto ko. Tapos, nagsalita ulit yung boses. At dito na po, Mr. John. Dito na ako. Halos atakin sa takot. Sinabi niya, "Michael Angelo Reyes." Yun ang buo kong pangalan. Mr. John. Yung buong pangalan ko. Ang nakakaalam lang inyan ay yung pamilya ko. Yung mga official records ko sa school at sa trabaho. Hindi ako yung tipo na tao na pinopost ang full name ko sa social media. Paano niya nalaman? Yung boses, hindi na siya malambing, malamig na. "Michael Angelo Reyes, gising ka, diba?" Nanginginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sumigaw para tawagin yung mga pinsan ko. Pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Narinig ko ang mga aso. Nag-uungulan na naman sila. Mas malakas, mas desperado. Tapos, may narinig akong kumakaluskos sa labas ng bintana. Hindi yung kaluskos ng mga sanga. Iba, parang may kumakalmot. Parang may kuko na dahang-dahang ginagasgas yung kahoy ng bintana. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang tumakbo. Pero yung katawan ko ayaw sumunod. At yung boses nagsalita ulit. Malapit na malapit. Para bang nakadungo siya sa bintana. "Alam ko ang pangalan mo, Michael Angelo. Buksan mo to. Laro tayo." Yung salitang "laro tayo", hindi siya normal. Parang gutom. Parang may halong tawa na nakakilabot. Biglang kumidlat ng sobrang lakas. Yung liwanag, panandaliang
pinailaw yung buong bakuran. At sa isang iglap na yon, Mr. John, nakita ko siya. Doon sa bintana ko, nakadungaw. Hindi ko makita yung buong katawan. Pero yung mukha niya, maputla. Sobrang putla. Yung buhok niya, mahaba at basa dahil sa ulan. Nakadikit sa mukha niya. At yung mga mata niya, Mr. John, yung mga mata niya, kulay pula. At nakangiti siya sa akin. Isang ngiti na abot hanggang tenga. Nakitang kita yung mga ngipin niyang hindi pantay-pantay at matutulis. Napasigaw ako. Sa sobrang lakas ng sigaw ko, pati yung mga pinsan ko nagising. Kuya! Ivan! Riza! Narinig ko yung mga yapak nila na tumatakbo papunta sa kwarto ko. Binuksan nila yung pinto. Dala-dala yung flashlight ng cellphone nila. Nakita nila akong nakasandal sa pader, nakatakip ang muka at nanginginig sa takot. Anong nangyari, tol? Tanong ni Ivan. Nanginginig din. Tinuro ko yung bintana. May tao. May babae. Sumilip yung pinsan kong si Ivan. Tinutok niya yung flashlight. Wala na siya. Ang nandoon na lang ay yung malakas na ulan at yung mga sanga ng puno. Pero bago sila dumating, bago bumukas yung pinto ng kwarto ko, may huli pa akong narinig. Isang halakhak. Isang halakhak na parang galing sa taas, sa bubong. Hindi na ako nakatulog sa kwartong yon. Nag-impake ako agad. Nung gabing yon, kahit umuulan, kahit madilim, sabi ko, aalis na tayo. Hindi na nagtanong yung mga pinsan ko. Nakita nila yung takot sa mukha ko. Umalis kami sa bahay na yon ng 3:00 ng madaling araw. Nag-drive kami pabalik ng Maynila. Pagdating ko sa Maynila, nagkasakit ako. Lagnat ng mataas. Sabi ni mama, nasukob daw ako o nabati. Pero alam ko yung totoo. Kinuwento ko sa lola ng pinsan ko, kapatid ni lolo na may-ari ng bahay, yung nangyari. Ang sabi niya sa akin, nako iho, matagal nang may nagbabantay sa bahay na yan. Isang aswang, mahilig siyang alamin ang pangalan ng mga bagong dating. Kapag nalaman niya ang buong pangalan mo at sumagot ka, pag tinawag ka niya, hindi ka na natitigilan. Kukunin niya ang lakas mo hanggang sa maubos ka. Mr. John, hanggang ngayon, nagtataka pa rin ako. Paano niya nalaman ang buong pangalan ko? Michael Angelo Reyes. Wala naman akong pinagsabihan sa lugar na yon. At ang mas nakakatakot, paano kung nung gabing yon, sumagot ako? Paano kung sinabi kong, bakit? Hindi ko na siguro sinulat tong email na to sa inyo ngayon. Salamat sa pagbasa. Sana magsilbing babala ito sa iba. Huwag na huwag kayong sasagot kapag may tumatawag sa inyo sa dilim. Lalo na kung alam niya kung sino ka talaga. Nagpapasalamat, Michael. Grabe. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong karanasan, Michael. Isang paalala na ang ating pangalan ay hindi lang basta-bastang tawag. Sabi nga ng matatanda, may kapangyarihan ng pangalan at sa maling nilalang o elemento, maaari itong gamitin para makuha ang atensyon natin o higit pa. Kayo mga kalagim, ano ang teorya nyo? Paano nalaman ng nilalang na yon na posibleng isang aswang ang buong pangalan ni Michael? At ano sa tingin nyo ang mangyayari kung sakaling sumagot siya? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga saloobin at teorya.
At kung kayo ay may sariling kwento ng lagim na gusto nyong ibahagi, i-email nyo lang sa amin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Alingaungaw ng Lagim, para sa mas marami pang kwentong katatakutan. I-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Michael, at i-share na rin sa inyong mga kaibigan, pamilya at sa mga kabarangay na mahiling matakot. Muli, ako si Mr. John. Mag-ingat sa mga bumubulong sa dilim. Baka ang pangalan mo na ang susunod nilang tatawagin. Magandang gabi.